Dapat may warranty ka ba yan? Sila nagagastos niyan sa nasira nila. So kung kukumpara mo doon sa kabila, dito medyo okay. Ngayon mo lang makikita itong mga flood control projects. Imbis para makakabuti at pabawasan yung baha, dito baliktad. May nagawa nga dito, palpak naman. Tingnan mo itong napunta natin itong first part. Pag hinawakan mo ng kamay, biyak-biyak siya. Kayang durugin ng kamay, grabe, matindi. Tingnan mo rin itong gitna ng river. May isla na nakatayo dyan. No? At ang sabi daw, hindi nagkaroon dito ng dredging para mas malalim. Yung mga isla dyan, kundi yan, dagdag sa gaba yan kapag nagkaroon dito ng bagyo. Yung tubig, hirap makadaan. Di ba? Ganyan katindi. So ngayon, itong part 2, punta natin sa kabilang side. At pakita ko rin sa inyo yung mga bahay dito sa kalsada, sa Barangay Frances. Kapag nagkaroon ng high tide, talagang binabaha sila dito. Yata, sa umaga meron, sa baba, baba na naman siya. Pakita ko rin itong ginawang River World Project dyan, kung biyak-biyak rin pa, or kung katulad rin ba dito sa Barangay Frances. Nandito na tayo ngayon sa Frances. So kakadalang natin kabayan doon sa area ng ginawang project na biyak-biyak. So i-update naman natin itong kalsada. Anong oras po dito mataas yung tubig? Alas 11. Alas 11. Oo. Umaga. Oo. Tapos hanggang ano oras na bababa ulit to? Alas 12 ng gabi. Alas 12 wala na to. Ito po yung bahay nyo? Oo, ito bahay na. Oo. Elevation. Okay. So ito parang ang tubig na to galing sa high tide na yan. Oo, sa high tide. Hindi na to siya galing sa ulan or bagyo. Hindi. Oh. Ano matagal na to ma'am o ngayon lang? Tagal na to, isang buwan na, ganyan. Saan yung bahay nyo dito sir? Pag high tide, tumataas na. Ano tong nung bagyo lang ba nagkaganito o matagal na? Tagal na, isang buwan na. Pero- Wala nung bagyo. Wala nang bagyo. Pero nung summer sir wala to. Nung summer, April, May wala. Ah, dahil sa bagyo to ma'am. Oh, bagyo. Tapos, lakas ng bagyo. Tapos, Ano sir, may problema ba dito sa drainage ng tubig? galing sa Pampanga, yung galing sa Bustos, yung mga, Galing sa river din? pag nagpakawala yung dam, dito ang bagsak. Dito rin palang bagsak na. Dito sir, ilang beses nang tinaasan tong kalsada nyo? Wala pa, hindi pa tinasan yan. Hindi tinasan. Tinaasan dito. Ano? Kasi may nakita ako mga bahay dito sir na lubog, kuha na siya, malalim. Yung mga hindi tinaasan, naiwanan na. Kasi kung nagpataas kasi ng kalsada dito sa pinaka main road, kailangan taasan din yung bahay sir, di ba? Para makasabay. So halos lahat ng bahay dito sir, lubog sir. Abot tuhod pala yung kuan dito, baha din. Kaya yung iba, pag wala sa taas, kawawa. So para mangyari ito, ang second floor magiging kuan ito sir. Pinaka safe nyo. Yung mga gamit namin, nandun na sa taas. Sa baba sir, wala na, pang ano lang, kusina. Wala lang, upuan lang. Yung mga plastic. Kasi dito sir, baka paggabi matutulog ka, pagising mo, lupog na. Ganon dito, kabilis na. Pupunta natin itong kabilang barangay sa Calison. Ito naman yung area ng Frances. So dito, kapag umaga hanggang hapon, high tide. Ang tubig naman dito, hindi siya ganun kataas. Siguro hanggang paalan to eh. Pero, matagal upa yung tubig talaga dito. Simula nung bumagyo, ganito na yung naranasan nilang baha dito sa kalsada. Oh, 'di ba? May epekto rin talaga dito yung lugar. Alam niyo naman dito sa area kami ng Bulacan, talagang prone sa flooding. Matagal na panahon na. Kaya malaking tulong talaga dito yung pagpapagawa ng flood control project. Kaya lang binaboy, no? Binigyan na ng budget, hindi maayos yung magagawa. Grabe pala, may mga ganun pala dito, no? So yung iba dito, tinan mo tong bahay na to, parang swimming pool na. Malaki ang gastos nila dito kasi parang meron ng maintenance eh. Kailangan mong taasan ang bahay mo, ganyan no. Yung labas, yung pinaka first floor, malaking gastos yan, panibagong buhos. So kaya yung iba dito, imbis papagawa yung first floor, sa second floor na lang sila tumitira. Sa baba, iwan na lang nila yung mga hindi kailangan. Tulad ng lamesa, yung pangluto, pagkain, doon na lang. Sa second floor, doon na sila matutulog. Tapos meron ding evacuation center dito sa may Frances.
Dito lang tayo sa kabilang side. Yan yung pinunta natin kanina, yung flood control project. Yan yung biyak-biyak. Pero dito sa kabila naman, maganda yung project ko. Diba? Laki ng pinagkaiba, diba? Bakit dito maayos? Wala siyang biyak. Ibang portion lang yata eh. Maayos man pala bali itong dike, may purpose din siya. Daanan din ng mga tao. Ayan. So kung kukumpara mo doon sa kabila, dito medyo okay. Oh? Ito matagal na rin ito nagawa, sigurado yan. Ito kasi may mga bahay dito sa area niya. So kung dito, parang protection dito ng mga residente dito. Kasi kita mo naman sa kabila, di ba? Talagang binabaha yung mga bahay doon. Pag panahon ng bagyo. Hindi dito. Oh, pero mga bahay nakadikit doon, iba naman doon sa kabila eh. Walang bahay talaga, medyo malalayo. Dito bahay tapos itong dike. So yun nga ba yun, abangan natin kung ano yung gagawin nila dyan sa project na yan. Na kaya talaga ang laki din pala, milyon yung nagastos, tapos bibiyakin lang. Ito yung part 2 natin kasi nagtatanong din sila sa kabila kung dito sa area na to eh kuan ba, sira din pa. Medyo okay siya dito, no? Oh, di ba? Bakit dito sa kabila magawa ng maayos? Eh doon puro biyak-biyak na, di ba? Parang nagsayang lang ng pera, di ba? Bakit ganun siya? Ito, kundi daanan din ng mga tao to. Oh. Magkasabayan lang. Kasabayan na. Magkaiba ba kontraktor gumawa dito? Hindi ko alam eh. So dito sir, maayos to. Pero kung kukumpara yung dyan sa dito, mas maayos naman dito. Doon sa kabila, biyak no. Okay. Dito, tinignan ko nga sir, wala masyadong Wala po. biyak no. Meron mga konti lang ganyan. Normal pero, lang normal lang no. Pero doon talaga sir. Dito talaga sir, tas kakabit. Tapos yan pala, binungkalan nila. Mm. Para i-repair din, kaya pinahinto no. Yan. So tanong ko lang sir, kamusta dito ng bagyo? Saan yung tubig dito? Dito medyo mababaw lang. Dito Mababaw lang. medyo malalim. Dito mga Umaabot yung tubig din dito? konti lang, konti lang. Mataas din pala no. Pero hindi yung totally na ako nila papasok sa bahay. Dito sa amin kasi medyo mataas yung bahay na. Kasi bahay namin kahoy lang, ganun. So si nanay dito, more than 35 years na nakatira. Dito sa bahay nay. Sa bahay na to. More than 35 years na. Dito na ako tumandang ganito. So 66 na. 66 na. So may second floor na dyan kayo sa taas kapag may bagyo. Ang Diyos hindi na. Pero itong likod namin may tubig to. Right. Tubig dito. Tubig pala dyan lahat. So kailangan dito papalalim pa tong daan ng tubig. At yun po yung mga flood control project serye natin. Ito yung unang napuntahan natin. Liwag, Bulacan, Barangay PL. Ito nakalagay dun sa details. Itong 55 million project completed na daw. Nabayaran na, pero ang makikita mo dito, wala kang makikitang river wall, di ba? Ganyang katindi. Ito yung tinatawag nilang ghost project. At dito naman sa Kalumpit, Bulacan, merong nagawa dito pero binaboy, minamadali. Saka makikita dito river na merong isla sa gitna. Dagdag obstruction or hindi maganda ang flow ng tubig nito. Talagang dito sa lugar na to, kulang yung dredging. Medyo mataas yung tubig kaya yung flow ng tubig niyan mabagal. So, ang napunta natin dito sa kabilang side yan, medyo okay naman yung river wall dyan. Kaya lang ang hindi maganda dito, itong gitna. Sinabi nga ni President Bongbong Marcos na may mga isla dito na nakatayo. Yan, no? Paano dadaan yung tubig dyan? Saka kitang-kita mo yung lupa dito sa taas, oh. Talagang kulang ng dredging yan. Napakataas ng tubig. Wala yan. Babahin talaga to pag may bagyo ulit.